Magandang araw po. Ipagpapatuloy natin ang ating ginagawang pagtalakay sa How do I know that I am chosen by God? Bagamat sa pagkakataong ito ay medyo bagong bagay ang aking tatalakayin sa inyo, subalit ito ay may kaugnayan pa rin sa ating tinatalakay. Sa halip nga po doon sa tinawag nating saved by grace, ay lalo nating makikita kung yon ay makatotohanan. Karagdagan po ito doon sa mga bagay na yon. At ito nga po pala ay naipangako ko doon sa aking pinakahuling video at ito nga ay tungkol sa the fruit of the Holy Spirit. The fruit of the Holy Spirit. Medyo matagal na rin na hindi ako nakapangaral tungkol sa bagay na ito. Alam po ninyo kung bakit? Sapagkat una marahil ay marami akong tinalakay na iba, pero minsan ay umiiwas din ako sapagkat baka ako naman ay bagsak pala sa mga pamantayang ito. Pero kamakailan ay nakapanood ako ng maiksing video ng isang tagapangaral na nagtuturo tungkol sa bagay na ito. At ako po ay namangha sapagkat sa kanyang pagpapaliwanag ay parang hindi ako papasa. Kaya pinuntahan ko ito at pinag-aralan at nakita ko ang mga katotohanan tungkol sa bagay na ito. Hindi ko alam kung mayroon na kayong napakinggan sa katulad ng aking pagpapaliwanag sa ngayon. Kaya ito po ay kaabang-abang na topic sapagkat sa tingin ko para sa mga tunay na nakaranas ng kaligtasan ay makikita nila ang katotohanan tungkol sa bagay na ito sa ngayon. Nga lamang ay napansin ko na ito ay mahaba, kaya hahatiin ko pa rin ng 2 video ang bagay na ito. Ang tanong ko ay, ilang beses mo na napakinggan ang mensahe tungkol dito? Ano ang iyong naramdaman? Gumaan ba ang iyong loob? Ikaw ba ay nabahala na katulad ng sinabi ko kanina na nangyari sa akin nung mapakinggan ko yung tagapangaral? O kaya ay parang nakita mo na hindi ka talaga papasa sa bagay na ito? Isang bagay pa, pwede ka ring magkunwari na ikaw ay pumapasa o mayroon ka nitong bunga ng banal na espiritu. Bagamat ito ay siyam, pero ang Biblia ay nagsasabi na ito ay fruit, nangangahulugan na iisa lamang, at ang ibig sabihin marahil ay dahil sila ay kumpol, katulad din ito ng kaloob ng banal na espiritu sa atin na sila ay sama-sama para magamit sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ganon din ang mga pag-uugaling ito na dapat ay sama-sama para rin sa kaluwalhatian ng nagkaloob sa atin, walang iba kundi ang ating Diyos. Kung kayo ay natatakot sa nakaraan na mapakinggan ito dahil baka hindi kayo pumasa sa pagkakataong ito, kung ikaw ay tunay na born again, ay sinisigurado ko sa iyo na ikaw ay magkaroon ng kagalakan sa iyong puso. Subalit, kung hindi naman talaga totoo na ikaw ay tunay na ipinanganak na muli, ay kinakailangan mong maisalamin ang iyong buhay at habang may pagkakataon ay nangangahulugan na mayroon pang ibinibigay ang Diyos na panahon sa atin para magbago. Kalimitan sa aking napanood sa mga bagay na ito, sa pagpapaliwanag ng mga ilang preacher, sila ay dumidiretso doon sa talata 22 na nandoon yung mga bunga ng banal na espiritu. Pero katulad ng sinabi ko, na nung ito ay aking tignan, ay kailangan kong tignan ang mga unang sinabi ni Apostol Pablo bago niya isiwalat ang mga bunga ng banal na espiritu. Ano ang dahilan bakit niya ipinapakita ang mga ito? Sapagkat dito lamang sa aklat ng Galacia na tinukoy ang bagay na ito, kumpleto dito. Naniniwala ako na meron din sa mga ibang aklat na isinulat ni Pablo, kaya lang ay hindi niya pinagsama-sama ito marahil. Kaya't sa pagkakataong ito ay dapat na nating matuklasan ang katotohanan tungkol sa bagay na ito. So binasa ko po yung konteksto at inisip ko kung ano ang laman ng aklat ng Galacia sa kabuuan. Nang sa gayon
ay makita ko talaga kung ano ang tinatalakay ni Pablo tungkol sa bagay nito, bakit ito lumabas sa kanyang sulat. At makikita nyo kung ano ang malaking kaibahan kapag kinuha mo ito sa konteksto. Gayunpaman na hindi naman natin gagamitin ang buong aklat, may pag-aaral na nakalaan para sa bagay na yan, kundi doon lang sa lugar na kung saan ay talagang maunawaan natin kung bakit isinaysay ni Apostol Pablo ang mga bunga ng banal na Espiritu. At ang nais kong gamitin dito ay mula talata 16 hanggang 25 o 26. Galacia 5:16 hanggang 26. At nais kong magpasimula tayo sa pamamagitan ng pagbabasa sa mga talatang ito. Sige po, sundan ninyo sa inyong mga Biblia sa Aklat ng Galacia 5:16 hanggang 26. Galacia 5:16 hanggang 26. Mababasa. So I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. For the flesh desires what is contrary to the Spirit, and the Spirit what is contrary to the flesh. They are in conflict with each other, so that you are not to do whatever you want. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. The acts of the flesh are obvious: sexual immorality, impurity, debauchery, idolatry, witchcraft, hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition, dissension, faction, and envy, drunkenness, orgies, and the like. I warn you, as I did before, that those who live like this will not inherit the kingdom of God. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such there is no law. Those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. Since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. Let us not become conceited, provoking, and envying each other. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. So ihanda po ninyo ang inyong mga sarili sapagkat muli ay paliliwanagin natin ang ilaw na ito, ang katotohanan ng liwanag ng salita ng Diyos, nang sa gayon ay makita natin ang ating sarili. Mga kapatid, marami akong nakikita mga Kristiyano na kapag mabigat ang sinasabi ng banal na kasulatan ay iniiwasan nila. At ito marahil ang dahilan kaya kapag may mga nagtuturo tungkol sa bagay nito ay agad silang tumatalon doon sa verse 22. At kinakaligtaan itong mga naunang binasa ko sa atin mula 16 hanggang 21. Pero napakaraming dahilan kung bakit isasama ang mga naunang talatang yon sa gagawing pag-aaral. Alam niyo ba kung bakit? Sapagkat naobserbahan ko na kapag nababanggit na itong mga bunga ng banal na Espiritu ay biglang nagbabago ang mukha, ang tono ng mga nagpapaliwanag dito. Ano sa tingin ninyo ang ibig sabihin niyan? Na kapag nagpapaliwanag na nitong mga bunga ng banal na Espiritu ay nagbabago ang mukha, nagbabago ang tono. Alam niyo ba kung bakit? Sapagkat nais nilang palabasin na yung mga bagay na ito ay nasa sa kanila. Oo nga naman, ang hirap namang mangaral na wala ka nitong mga bunga ng banal na Espiritu. Sinabi ko na lang na mga, kahit na kanina ipinaliwanag ko na ito'y iisa sapagkat siyam itong mga binanggit na bunga ng banal na Espiritu. Nais ko munang sabihin ang bagay na ito, kaya natin kinukuha sa konteksto ay para makita natin kung bakit ganito ang sinabi ni Pablo. Unang-una, kung titingnan ninyo ang aklat ng Galacia, ay sinulat ni Pablo sa iglesia na may mga problema tungkol sa mga nanggugulo na Judaismo. Kung maalala nyo,
ay sinabi ko na mula sa aklat ng Kabanata 15 ng Aklat ng Gawa ay makikita natin na ang pananampalatayang Kristiyano, una ay dapat yung maunawaan na ito ay galing sa Judaismo. Ang mga pasimula ng Kristyanismo ay mga Judaismo. Ang Panginoon ay Israelita at siya ay nasakop ng Judaismo. Nababanggit yan dito sa Galatia 4:4 na siya ay pinanganak ng isang babae na nasa ilalim ng kautusan sapagkat yun ang ibig sabihin ng Judaismo. Sila ay mga Israelita na kinatipan ng Diyos sa pamamagitan ni Moises. At para sa kanila, ang mga kautusan, sa kanila ang tipan ng Diyos. Nababanggit ito sa Roma Kabanata 9. Ngayon po, sa sulat na ito ni Pablo, ay nakita niya kung ano ang panganib na dala ng mga tagapangaral na ito. Kaya pagdating sa puntong ito, ay parang sinasabi niya na ito ang hanapin nyo sa mga taong nanggugulo sa inyo. Yung bunga ng banal na espiritu, kahit sa inyo rin, sabi ni Apostol Pablo, tignan nyo ang inyong mga sarili. Kung meron kayo nito, baka hindi na, baka wala na. Baka kayo ay nag-i-struggle na naman sa kautusan. Hirap na naman kayo na sundin ang kautusan ni Moises. At alam nyo ba kung bakit? Yan malamang ay dahil wala na ang banal na espiritu. Ilan sa mga sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia ay ang pananahan ng banal na espiritu sa kanila. Subalit dito sa chapter 5, kung babasahin ninyo mula talatang 1, ay binabalaan sila na huwag magpapaniwala doon sa mga naguudyok sa kanila na magpatuli. Sapagkat yon ay nangangahulugan ng pagpasok muli, pagtanggap muli, pagbabalik muli sa Old Covenant. At kapag kayan ay ginawa ninyo, mawawala ninyo ang banal na espiritu na ihiwalay na kayo kay Kristo. Galatia 5:4. At para tiyakin sa kanila na nandoon pa ang banal na espiritu, ay sinaysay niya ang bagay na ito. Una ay huwag nilang tanggapin yung inaalok ng mga Judaismo at tiyakin kung nandyan pa ang banal na espiritu sa kanila. Para malinaw nating makita, mga kapatid, ang mga katotohanan tungkol dito, ito po ay nakita ko na dapat hatiin sa tatlo. Ang ibig ko sabihin diyan ay ang pagpapaliwanag dito. So ang unang bahagi ay mula talatang 16 hanggang 18 at pagkatapos sa 19 hanggang 21 at yung huli ay mula sa 22 na kinaroroonan ng mga bunga ng banal na espiritu. Kaya sa unang bahagi ay focus tayo sa 16 hanggang 18. 16 hanggang 18. Ganito ang sabi ni Apostol Pablo. So I say, walk by the Spirit and you will not gratify the desires of the flesh. For the flesh desires what is contrary to the Spirit and the Spirit what is contrary to the flesh. They are in conflict with each other so that you are not to do whatever you want. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. So sinabi ni Apostol Pablo sa verse 16, so I say, walk by the Spirit and you will not gratify the desires of the flesh. Una mga kapatid, yung paglakad na kasama ang banal na espiritu ay hindi utos na nagpasimula kay Pablo. Iyan ay mula sa utos ng Panginoon. By the way mga kapatid, ganito. Ang batas ng kaharian ng Diyos ay ang mga batas ni Kristo. At ang mga sinulat ng mga apostol ay nasa diwa ng mga batas ni Kristo. Nandiyan ang mga application nito. Hindi maaring gumawa ng bagong batas ang mga apostol. Tandaan ninyo ang katotohanan yan.
the writings of the apostles were just an applications of the commands and words of the Lord Jesus Christ. So ano ang mga sinabi ng Panginoon tungkol sa bagay na ito? Maraming sinabi ang Panginoon tungkol sa banal na Espiritu, pero higit sa lahat ay yung hindi niya pinapahayo ang mga alagad hanggat hindi sila tumatanggap ng banal na Espiritu. Yan ay matatagpuan sa aklat ng Gawa, Kabanata 1, talatang 4 at 5. At doon sa verse 8 ay sinabi niya, "And you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you shall be witnesses unto me, unto Jerusalem, Judea, Samaria, and unto the uttermost part of the world." Ayan, nakita nyo, hindi yan utos ni Pablo. Utos yan ng Panginoon. So ngayon ay makikita natin kung gaano kahalaga yung ipinaliwanag ko sa inyo na hanggat hindi tumatanggap ng Espiritu ng Diyos ang nagsasabing born again, ay hindi talaga siya born again. Hindi siya makakalakad sang-ayon sa nais ng banal na Espiritu. At yan ang nangyayari sa ating Kristyanismo na iniisip na natural lang habang tayo ay nasa katawang lupa, sasabihin natin, tao lang, nobody's perfect, pero makikita natin na ang tunay na problema ay hindi pagtanggap sa banal na Espiritu dahil na rin sa ibang mabuting balita, ang ebanghelyo na madaling tanggapin para agad ay mapabilang sa kanilang simbahan. Nakukuha po ba ninyo ang ibig ko sabihin? Mga kapatid, expected na lahat ng mga nasa New Covenant churches ay mga na-born again. Iba yung ating kapanahunan. Yan ay kung maniwala kayo dahil na rin sa lumalaganap na ibang mabuting balita, easy gospel, accommodating gospel, false gospel, na madaling tanggapin at ang inaalok ay mga pakinabang sa physical at dito sa mundong ito. Yan ang ibang mabuting balita. So ulitin ko lang na lahat ng mga iglesia na itinanim ng mga apostol ay tunay na born again. Therefore, every New Covenant churches, itong mga iglesia na sinulatan ng mga apostol, ay nakaranas talaga sila ng genuine born-again experience. Kaya lang, katulad din ng sabi ni Apostol Pablo rito, pwede nilang pagbigyan ang nais ng mga laman. Ano ang ibig sabihin nito? Ito ang isang bagay pa. Na nung sabihin ni Apostol Pablo, "So I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh," ay nangangahulugan yan ng totoong pakikibaka sa atin. Pero dapat ninyong tandaan na kapag sinabing struggle, ay talagang linalabanan natin ang mga nais ng ating laman. Bago ko ipagpatuloy ito, ay nais ko munang basahin sa atin ang sinabi ni Pablo sa mga taga-Roma, sa Roma 8:5 hanggang 9. Mabilisan lang po ito para makita natin ang mga ilang pang katotohanan tungkol sa pamumuhay sa laman. Roma 8:5 hanggang 9. Those who live according to the flesh have their mind set on what the flesh desires. But those who live in accordance with the Spirit have their mind set on what the Spirit desires. Dito ay makikita na natin kaagad. It's either pinipipilan mo ang banal na Espiritu o kaya ay wala kang banal na Espiritu. Kapag ka ang mindset mo ay lahat ay para sa bagay sa mundong ito. Wala kang pagnanais sa mga nais ng banal na Espiritu. Ang mabigyang kaluguran ng ating Diyos, ang sundin ang Diyos sa buhay mo. Yan ang sinasabi ni Pablo rito. Ituloy ko sa verse 6. Katulad ng sabi ko, mabilisan lang po. The mind governed by the flesh is death. Kamatayan daw kapag ka ang puro laman ng isipan natin ay para sa pakinabang ng ating laman. Verse 7. The mind governed by the flesh is hostile to God. Hostile to God.
It does not submit to God's law, nor can it do so. Those who are in the realm of the flesh cannot please God. You, however, is not in the realm of the flesh, but are in the realm of the Spirit, if indeed the Spirit of God lives in you. If anyone does not have the Spirit of Christ, they do not belong to Christ. Ayan na, malinaw dyan, na kung ang lahat ng hinahangad mo, hinahanap mo, inuuna mo, ay mga bagay para sa iyong laman, physical, ay katulad ng sabi ko, kung di mo pinipipilan ang banal na espiritu, ay malamang wala kang espiritu ni Kristo at ang sabi niya, ikaw ay mapapahamak. At nais kong sabihin sa inyo, sa salita ng Diyos ay naliliwanagan ang mga kadiliman sa atin. Na-expose sila at ang pag-asa natin ay huwag nating ilihis ang ating mga sarili, kundi aminin natin sa Diyos ang katotohanan tungkol sa bagay na ito. Balikan natin yung Galatia 5 at pupunta tayo sa talatang 17. Verse 17. For the flesh desires what is contrary to the spirit, and the spirit what is contrary to the flesh. They are in conflict with each other, so that you are not to do whatever you want. Ayan mga kapatid, kahit born again pa tayo, kahit nananahan sa atin ang Espiritu ng Diyos, meron pa rin puwersa na lumalaban doon sa Espiritu ng Diyos na yon. Hindi tayo kinokontrol ng Espiritu ng Diyos. Gusto niya na willing tayong sundin siya. Pero meron siyang kalaban o kalaban natin ang kagustuhan ng ating laman. Kasama na diyan ang mga ambisyon natin sa buhay. Kaya ang payo ni Pablo, sabi niya, you are not to do whatever you want. At diyan ay makikita natin na kapag ka ang mga rason natin, tao lang, practical lang, kailangan naman natin ito, yan ang mga salita na kung titingnan ninyo ay unti-unti na talaga na bumibigay tayo sa kagustuhan ng ating laman. Pero ang tanong ko, nag-i-struggle ba kayo sa kagustuhan ng inyong laman? Meron bang conviction, nag-uudyok sa atin, huwag mong gawin yan, at tayo ay tila nakikipagbuno laban sa ating kagustuhan? Mga kapatid, magandang palatandaan na sana yan, na merong nag-uudyok sa iyo, pero ikaw pa rin ang magdi-decide kung ano ang pipiliin mo, ang nais ng Espiritu o nais ng iyong laman. Isang bagay pa ang nais kong ipayo sa iyo. Kung ang pinipili mo ay mga kagustuhan ng iyong laman, mga ambisyon mo sa sarili mo, please huwag kang mag-expect na ikaw ay magmamana ng buhay na walang hanggan. Ang sabi ng Biblia ay puot ng Diyos ang nakalaan sa mga yan. Huwag mong dayain ang iyong sarili. Isang bagay na ginagawa ng marami. Kaya nga sinabi ni Apostol Pablo, so that you are not to do whatever you want. Punta tayo sa Galatians 5:18. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. Nakukuha niyo ba kung anong ibig sabihin ni Pablo rito? Kung mababaw ang ating pangunawa sa bagay na ito, mga kapatid, hindi natin makukuha. Pero nung sinabi ito ni Pablo, but if you are led by the Spirit, you are not under the law. Ano ibig sabihin ng under the law? Life under the law means life without grace. Walang biyaya ng Diyos na tumutulong sa iyo. Ibig sabihin niyan, ikaw ay paghaharian ng kasalanan, ng kagustuhan, ng laman. Yan ang sinasabi ng Roma 6:14. Shall we sin because we are not under the law but under grace? Anong ibig sabihin nun? Ang ibig niya sabihin, if you are under the law, you cannot overcome your sinning. But if you are under grace, you have the power of God in you. Yun ang ibig sabihin ni Apostol Pablo sa bagay na ito. Okay, natapos na tayo doon sa unang bahagi. Pupunta tayo rito sa part 2. Ano ang part 2 natin? Mula
Galatians 5:19 to 21. So babasahin ko muli sa atin. The acts of the flesh are obvious. Sexual immorality, impurity, and debauchery, idolatry, witchcraft, hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition, dissension, faction, and envy, drunkenness, orgies, and the like. I warn you as I did before, that those who live like this will not inherit the kingdom of God. Ano ang nakikita natin dito? Nakikita natin dito na inilantad na ni Apostol Pablo ang mga gawa ng laman. Sinabi nga niya, the acts of the flesh are obvious. Obvious to Kung meron kang ganito, o kaya ay pinagbibigyan mo ang mga bagay na ito sa iyong buhay, sinabi ni Pablo, you will not inherit the kingdom of God, meaning the eternal kingdom of God yan. Pwede rin yung kaharian ng Diyos ngayon. Sapagkat yung kaharian ng Diyos ay dumating na at yung mga pumasok na sa paghahari ng Diyos ngayon ay sila lang yung dadalhin sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Pangalawa na nais kong makita natin dito, kapag ka ang isang tao ay nagtataglay ng mga ito, kukontrahin nila yung ating patutunguhan, yung mga bunga ng banal na espiritu. Kanina mga kapatid ay sinabi ko sa inyo, maraming tumatalon doon sa mga fruit of the Holy Spirit. Iniiwasan nila itong mga gawa ng laman kasi agad-agad ay ma-expose sila na hindi makatotohanan yung fruit of the Holy Spirit, sa halip ay mga peke yun. Yun yung sinasabi ko sa inyo, na kapag ka nagturo ng fruit of the Holy Spirit, agad-agad nagbabago yung tono ng mukha at pananalita. Bakit? Kailangan niyang itugma ang kanyang sarili doon Pero, tandaan ninyo mga kapatid, once na meron silang mga ganito sa kanilang buhay, o kaya ay sabihin natin, nananaig sa buhay nila, itong mga gawa ng laman na ito, na obvious sabi ni Apostol Pablo, bagsak na kaagad sila. Huwag kayong maniniwala na sila ay nagtataglay ng bunga ng banal na espiritu. Peke ang mga bungang yan. Peke yung mga yan. Kaya ngayon, ang gagawin ko mga kapatid, ay papakita ko sa inyo itong mga gawa ng laman na ito bilang salamin. Sabi ko nga kanina, marami kapag negatibo na sa Biblia, iiwasan na yan. Hindi na nila tatanggapin yan. Hindi nila maaangkin na meron sila niyan. Sa halip, ang hahanapin nila sa Biblia ay yung mga masasarap, yung magandang i-claim. At hindi ba yan ang nangyayari? Kaya nga ang daming mga devotional na libro na puro pang encourage. At sasabihin pa, ang kailangan natin sa mga panahong ito ay encouragement. Hindi. Ang kailangan natin sa mga panahong ito, ng mga huling araw, rebuke. Yan ay para makapagsisi tayo. Nakukuha nyo? Maalala ko yung nangaral doon sa Malacanang na ang ipapangaral niya, ipapakita sa mga tagapakinig na sila yung mga anak ng Diyos din naman. At ama nila ang Diyos. So ang ipinangaral niya ay yung tungkol sa panalangin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mga kapatid, sabi ko nga, kung ang Panginoon kaya ang pupunta roon, o kaya ay si Juan Bautista, ano ang ipipreach niya doon? Alam niyo ba? Nung punain ko ito, maraming pastor na nagagalit sa akin sapagkat katulad din ng mga taong yon, nalugaw ang mga pag-iisip na ipapakita sa mga tao ang pagtanggap ng Diyos sa mga tao na gumagawa ng mga gawa ng laman. Yan ang problema natin. Nakukuha ba ninyo ang ibig ko sabihin? Maraming nagalit sa akin doon dahil sinasabi ko na hindi tugma. Hindi ko sinasabing mali yung ipinapangaral. Iba, yung audience niya, ang kailangan nila ay pagsisisi at kailangan ipakita mo sa kanila na hindi sila katanggap-tanggap sa Diyos. Kung si Apostol Pablo, at sasabihin niya itong mga binanggit dito, mga gawa ng laman, anong mangyayari sa kanila? Kaya nga yung mga nakapakinig ng mensahe, walang nangyari sa kanila, apis ang damdamin nila. Alam niyo kung bakit?
sapagkat ang dumating na liwanag sa kanila ay dim light. Ding light, pero nakadim nga lang. Tandaan ninyo na isa sa mga simbolo ng salita ng Diyos ay tabak na magkabilay talim na tumatagos sa kaibuturan ng puso. Kung yun ang ginamit niya, hindi ko masasabi na may magbabago sa kanila. Pero sinisigurado ko na maliliwanagan ang kanilang mga buhay sa totoong salita ng Diyos. Hindi kaya napakasarap kung ito ang ipinangaral niya? But the works of the flesh are obvious: sexual immorality, impurity, debauchery, idolatry. Naku po, 4 pa lang yan mga kapatid. Ewan ko kung makatayo pa yun na may mga ngiti, ang sarap ng kain nila doon. Yan ang ibig ko sabihin dyan. Sana mapakinggan nila ito. Kaya ang dami ngayon, yung mga kumikiling sa lugaw na preacher na yan. Sasabihin ko sa inyo, lugaw din kayo. Lugaw din kayo. Ang sarap na sana pagkakataon nun na may mga ngaral na makarating sa Malacanang. Kaya lang, kung lugaw din lang ang isip, parang lumalabas na false gospel ang dala. Dahil once na ikaw ay nagko-compromise, natakot ka sa mga yan, hindi ka pwedeng maging lingkod ng Panginoon. Yan ang sabi ni Apostol Pablo dito sa Galatia 1:10, na kung siya ay naghahangad na malugod ang tao sa kanya, hindi siya pwedeng lingkod ng Diyos. Maraming ganyan. Sasabihin ko rin sa inyo, hindi yan tungkol sa ikaw ba ay pastor, ikaw ba ay apostol, ikaw ba ay propeta, ikaw ba ay evangelista, ikaw ba ay guro. Hindi yan tungkol doon. Yung mensahe na dapat ay mapakinggan nila, yun ang mahalaga. Kahit brother lang ang ipadala mo doon. Kung hindi duwag at magkokompromiso at naghahangad ng papuri ng tao, mga kapatid, may pag-asa ang mga makapakinig sa kanya. Sayang na pagkakataon na hindi mo ipinangaral ang repentance sa mga taong yan. Tignan nyo ang gobyerno natin, nagkakagulo dahil sa mga kalukuhan dyan. At ngayon ay sasabihin mo, kailangan nilang mag-pray sa kanilang ama. Mga kapatid, tignan nyo kung anong sinabi ng Panginoon sa 5 sa 7 iglesia niya sa Revelation 2 and 3. Pinagsisisi sila. Dahil yon ang kailangan natin ngayong mga huling araw na ito. Balikan natin itong ating pinag-uusapan. At nais kong sabihin sa inyo na minsan ay gagamit ako ng mga nasa King James. Para sa ganon ay walang problema dahil ang totoo may mga salita dito na hindi ko rin ganong gamay at baka nabago. So, before the fruit of the Holy Spirit, si Pablo ay nagbigay ng 17 test reagent. Si Pablo ay nagbigay ng 17 test reagent. Kung meron sila nito, wala na yung fruit of the Holy Spirit. Peke yan. Makatao, makasarili na fruit of the Holy Spirit yan. Tingnan niyo po ito. Isasaysay ko sa inyo itong mga iniiwasan ng mga tao sa ating kapanahunan. So sabi ng King James, now the works of the flesh are manifest, which are these: adultery. Medyo natatawa ko mga kapatid dahil ito pa lang, adultery. Mga kapatid, ano ang adultery? Ikaw ay mayroong sexual na activity sa hindi mo legal na asawa. Mamaya isasabihin ko rin sa inyo yung batas ni Kristo. Pero adultery, alam niyo ba na marami ngayon, kahit mga pastor, sumasama sa hindi niya legal na asawa, nagkukumit na adultery, ang babait sa pulpito, fruit of the Holy Spirit na kaagad? Mga kapatid, ito na yung panahon natin, ganyan ang mga huling araw. Kung sino yung mga gumagawa ng kabulastugan katulad nito, dahil sila ay mababait, sila ang tanggap ng tao. O, malala nyo, ngayon malala ko na yung pangalan ng Amerikano, si Steve Lawson, na nahulog na matagal nang gumagawa ng adultery. Ang daming tagahanga nun, mga Pilipino hanggang ngayon. Anong klaseng Kristiyano kayo? Baka sabihin niyo ako, mahabagin. Mga kapatid, hindi yun ang issue. Ang issue rito,
Is he a servant of the Lord? Does he possess the fruit of the Holy Spirit? Bago ko patunayan sa inyo, meron pang isa dyan, yung David Jeremiah. Magkakasama yata yung mga yan. Pero ang punto ko dyan, mga kapatid, pansinin nyo na walang apostol na nahulog sa adultery. Alam nyo kung bakit? Sapagkat sila ay mga totoong nagtataglay ng Espiritu ng Diyos. Totoong may biyaya ng Diyos. They have the grace of God. At yan ang dahilan kaya they can overcome sin. Alam niyo mga kapatid, ang sinasabi ko rito, mga leader ito, mga nangangaral ito. Alam ko yun na sa 1 Corinthians chapter 5. Meron diyang mga hindi naman sila may posisyon sa iglesia ng Korinto. Bagamat nire-rebuke at dapat itakwil dahil sa ganyang ginagawa, immoralidad. Pero pwede silang pagtiyagaan ng konti. Pwedeng maging pino sa kanila. Yan ang ibig ko sabihin. Iba ang dealing sa leader at saka sa member. Pero kahit kailan ay hindi papayagan ang adultery ng tunay na iglesia ng Diyos. O para naman sa ating mga Kristiyano, mga nagtataglay ng Espiritu ng Diyos, ano ang batas ni Kristo? Sino mang tumingin ng may mahalay na pagnanasa sa isang babae o kaya sabihin natin sa lalaki ay nangangalunya na sa kanyang puso. Nangangahulugan na ang adultery, mga kapatid, sa New Covenant ay pwedeng mangyari sa puso at alam ito ng Diyos dahil pinananahanan tayo ng Espiritu ng Diyos. At pakinggan nyo ang sabi ni Pedro, 2 Peter 2:14, with eyes full of adultery, pwede palang nangangalunya sa mata. Ano ibig sabihin yan? Yun yung sinabi ng Panginoon na sino mang tumingin ng may mahalay na pagnanasa. Pero ang punto ko diyan ay ang pagiging maingat pa sa ating mga pinapanood. Pangalawa na obvious na gawa ng laman ay fornication. Ano yung fornication? Ito sa mga dalaga at binata, yung tawag natin ngayon, live-in partner. Yung mga nagkukumit ng sexual activity na hindi kasal, mga dalaga at binata, wala namang pananagutan. Bakit pa kasi? Magpakasal kayo. At kung hindi ka pakakasal, huwag mong pakisamahan. Hindi ka rin lang makapagpigil sa pagnanasa. Abay, mag-asawa ka. Hindi ka nagkakasala. Sabi nga ni Pablo sa mga taga-Korinto, pag nag-asawa kayo, hindi kayo magkakasala. For it is better to marry than to burn in passion. Ang pangatlo natin ay uncleanness, karumihan. Ano yung mga karumihan? Sa ibang salita na ginamit ay impurity. Mga kapatid, malawak ito pero meron pong karumihan na nasa puso. Sabi ng Panginoon, Marcos 7:20, what comes out of a person is what defiles them, what makes them unclean. For it is from within a person's heart that evil thoughts come. Sexual immorality, theft, murder, adultery, greed, malice, deceit, lewdness, envy, slander, arrogance, and folly. And these are evils come from the inside and makes a person unclean. Kung ito ay isa-isahin ko, mga kapatid, hahaba tayo. Kayo na lang ang tumingin. Huwag kayong matakot. Umaamin na lang tayo sa Panginoon sapagkat gusto nating magayos ng buhay. Ang next natin dito sa 17, lasciviousness. Sa ibang salin ay debauchery. Sa Tagalog ay kalibugan. Ibig sabihin, lahat yung unang apat ay may kaugnayan sa sexual na aktibidad. Pero lahat sila ay kinakansela ang bunga ng banal na espiritu. Kaya pag nakakita kayo ng pastor, pare, ministro, na alam ninyo na may tinatago na sexual activity, kahit nakaabito pa, kahit kung ano-anong pandamit na ginagawa niya, huwag kayong maniwala. Peke yung fruit of the Holy Spirit niya. Punta tayo sa panglima, idolatry. Wow, idolatry.
Huwag na nating ipagtanggol ang mga larawan at rebulto. Yan ay malinaw na mga Diyos-Diyosan, mga gawa ng kamay ng tao, karimarimarim sa Diyos. Kahit magdamit ka pa ng puti mula ulo hanggang paa at ang sweet mo magsalita sa pulpito, you do not have the fruit of the Holy Spirit. I-cancela nyo na kaagad. Peke. Yan, peke. Pero marami pang idolatry sa Biblia. Anumang bagay na pinapahalagahan mo, ina-idolize mo, priority mo sa buhay higit kaysa sa Diyos, they become idolatry. Yung sobrang paghanga, usong-uso ngayon yung salitang idol. Alam niyo ba kung sino nagta-thumbs up sa iyo kung meron kayo tinatawag na idol? Si Satanas. Ginaganyan kayo ng diablo. Dahil si Satanas, mailihis lang niya ang tunay na pagsamba sa iisang Diyos. Tagumpay niya na ang bagay na yan. Pang-anim, witchcraft or sorcery. Mga kapatid, meron talagang mga obvious na witchcraft, yung paggamit ng kung ano, no? Hindi ko masyadong alam ito, no? Pero ito ang nakikita ko sa mga Kristiyano. Yung paghahangad ng kapangyarihan, mga kagalingan, pagtumba-tumba, nako, spiritual powers apart from the true God can be considered witchcraft or sorcery. Huwag kayong maniwala na galing sa Diyos ang pagpapagaling na ang isang tao ay hindi nahahango sa kasalanan. Mas masaya ang Diyos na sila ay nahahango sa kasalanan kaysa sa kagalingang physical. Pampito, hatred. Gusto kong unang punahin ang sarili ko rito. Ako ba ay may galit? Bakit ganito ako magsalita? Kanino ako may galit? May galit ako sa hindi tama. Sa mga pandaraya, sa mga panlilinlang, may galit ako sa mga bagay na yan. Bago nyo ko husgahan, pakinggan ninyo ang sabi ng Ama sa Anak sa Hebrews 1:9. Sabi niya, you have loved righteousness and hated wickedness. Therefore, God, your God, has set you above your companions by anointing you with the oil of joy. Anong sinasabi ng Ama sa Panginoon? Sabi niya, you have loved righteousness and hated wickedness. At sinabi pa niya, therefore, God, your God, has set you above your companions by anointing you with the oil of joy. Ang anointed, mga kapatid, hindi yung pinapatayo ang balahibo mo sa katawan, sa kamay, sa ulo, mga kapatid, kalokohan yan. Ang anointed ay yung mahal niya ang katwiran at galit sa hindi tama, wickedness. Yan ang tunay na anointed. Ganyan ang Panginoon. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Minsan ang interpretation natin ay iba. Wala po akong galit sa puso ko, wala akong bitterness, masaya ako, mapagpasalamat ako sa Diyos. Hindi ko yan sinasabi para papaniwalain kayo. Nasa sa inyo na yan. Pero kung matutuwa ka sa hindi tama at mga katuruang magdadala sa impyerno sa mga tao, hindi totoo ang bunga ng banal na Espiritu sa iyo. Variance, discord, ibig sabihin ay pagkabahabahagi. Mga kapatid, tandaan ninyo, iba yung Kristyanismo natin ngayon. Hindi ito katulad ng Kristyanismo ng Biblia. Ang Kristyanismo ng Biblia, nagkakaroon ng unity na totoo sa dalawang bagay. Sila ay may iisang kaisipan sa salita ng Diyos at nagtataglay sila ng Espiritu ng Diyos. The Spirit of God brings unity among those with the Spirit of God. Kaya kung pakikipag-isahin mo yung may Espiritu ng Diyos doon sa mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangingiti lang sa masama, hindi mo yan mapaisa doon. Hindi. Mas gugustuhin pa niyan ang mag-isa. Ganyan ang mga alagad. Makita nyo sila. Bukod doon, ang Panginoon, di naman naparito para magdala ng unity. Naparito siya na magdala ng taba. Dahil alam niya na kapag ka mayroong kang katotohanan, nangangalib ka sa mga tao sa mundong ito na nabubuhay sa laman. Punta tayo sa pangsyam, emulations, jealousy. Number 10, wrath or fits of rage. Sana po ang mga Kristiyano, huwag kayong mangarap na makapanakit.
Mabuti pa, ilagay nyo sa isip nyo na katulad ng Panginoon at ng mga apostol, they never aim to physically harm people. Never. Kaya dapat ang kaisipan ng mga Kristiyano, di baling masaktan ako, wag lang akong makapanakit. Number 11, strife, selfish ambition. Number 12, sedition, dissension. Number 13, heresies, faction. Ito ay mga tungkol sa mga maling aral, hearsay, profanations. Ito ay mga gawa ng laman. Number 14, envying, yung pagkainggit, lalo na sa mga bagay sa mundong ito. Kung meron tayong dapat kainggitan, ay yung mga Kristiyano na nagnanais mabuhay para sa Diyos. Number 15, murders. Tandaan natin, ang batas ni Kristo tungkol sa pagpatay ay yung pagpatay sa puso. Sino mang may galit sa puso sa kanyang kapatid, laban sa kanyang kapatid, ay pumapatay na. Yung mga nagpaplano ka, nag-iisip ka ng pagpatay sa isang tao, you are a murderer. Drunkenness. Ano ibig sabihin yan? Sa Biblia mga kapatid, ang alak, minsan yan ay gamot, minsan yan ay masarap, minsan yan ay matapang, minsan yan ay parang panggamot sa sugat. Tingnan niyo yung ibinuhos ng Samaritano sa sugat nung nabugbog. At isa pang klase ng alak ay yung masarap. Ang ipinagbabawal ng Biblia ay yung nakakalango, may alcohol. Kaya sinabi ni Pablo, hangarin ninyong mapuspos ng banal na espiritu. Ang number 17, revelings, orgies, o kaya kalayawan. Siyempre kasama na dyan ang mga paninigarilyo, pagdadrugs, at marami pang iba, sabi ni Apostol Pablo. Mga kapatid, balikan nyo itong mga ito. Pag mayroong ganito ang isang tao na umaangkin na siya ay may bunga ng banal na espiritu, huwag kayong maniwala. Peke iyan. Punta tayo dito sa ikatlong bahagi at ito ay yung bunga ng banal na espiritu. Kukuha po ko ng isa rito, parang introduction doon sa ikalawang video natin tungkol sa bagay na ito. Basahin ko po sa inyo ang 22. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Mga kapatid, nais ko lang kunin itong una, love. Ang tanong ay, ikaw ba ay may pag-ibig? Anong klase ng pag-ibig? Para kanino ang pag-ibig? Mga kapatid, yan ang sinasabi ko na kapag kay pinangaral ito, biglang nagbabago ang anyo, ang aura, ang pananalita ng isang mangangaral. Gusto niyang patunayan na siya ay may pag-ibig. Ang tanong ay, naunawaan ba niya? Bago yun, nais kong tanungin kayo, ano ang pumapasok sa ating isipan pagdating sa pag-ibig? Yung 1 Corinthians 13, naku, ang lawak nun. Kaya basahin nyo na lang. Doon naman sa aklat ng unang Juan, Kabanata 3 at 4, makikita natin doon kung paano i-demonstrate ang pag-ibig sa ating mga kapatiran. Pero ang tanong ko, ano bang ibig sabihin ng apostol na ito nung sinabi niya na ang unang bunga ng banal na espiritu ay pag-ibig? Para ba sa tao o para sa Diyos? Malamang para sa dalawa. Pero una, it is the greatest among the commandments of God. To love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind and strength. Ganito mga kapatid. Ang nakikita ko rito, this is about love for God. Pag-ibig ito sa Diyos. Bakit? Dahil kahit anong sabihin mo na mahal mo ang tao, kung hindi mo mahal ang Diyos, bagsak yung fruit of the Holy Spirit mo. Naniniwala ako na this is first of all, love for God. Pag-ibig na nakaukol sa Diyos. Kaya ang tanong ko ay, mahal mo ba ang Diyos? Ba, siyempre naman, walang hindi aamin dyan. Pero sabi ng Panginoon, if you love me, obey my commandments. Kaya yung mga hindi alam ang mga batas ni Kristo, ang mga utos ng Panginoon, magduda kayo sa pag-ibig ng mga yan because they cannot obey the law of Christ without knowing it.
Magalak kayo na mga nag-aaral sa mga batas ni Kristo. Dahil kahit papano nagdoon kayo sa hagdanan ng paakyat sa inyong pag-ibig. Pero nakikita ba ninyo ang katotohanan tungkol sa bagay na ito? Na huwag tayong dumiretso sa pag-ibig sa tao. Mapagkunwari yan, pwedeng baguhin yan. Pag wala kang naibigay, tapos ka na. Sa Panginoon, kung sa Kanya natin iukol ang ating pag-ibig, saka natin mamahal ng tama ang tao. Just obey the Lord Jesus Christ and it will express the fruit of the Holy Spirit. Obedience that is full of submission and joy. Tingnan niyo kung ano ang kaibahan. Hindi mo kailangan magbago ang mukha rito, magbait-baitan. Just tell the plain truth. Obey the Lord and you will emulate the fruit of the Holy Spirit, which is love. Nawa po ay naunawaan natin ng malinaw ang mga katotohanan ito na isinisiwalat ko sa inyo. Pero hindi pa po tayo tapos. Meron pa tayong 8 sapagkat siyam yung bunga ng banal na Espiritu. At yan ay babalikan natin at naway magkaroon tayo ng pag-asa sa buhay. Kayong mga masunurin sa Panginoon, masasabi ko na may pag-ibig kayo na galing sa Espiritu ng Diyos. Magandang araw po, sumagana sa atin ang biyaya ng ating dakilang Diyos at Ama.